Balikbayan. Oh, taga dito yun ah. May tao ka na rin. Kaya naman bahay ito, sir. Ito yung bahay na kung saan ako sa mag-practice ng gumawa ng at saka magtumugtog. Tumugtog? Oo, nung araw, banda ako nung araw eh. High school po ba to o grade school? At saka ano yan, yung teacher ko rito, yung dinamayari ng bahay sa kami nagpa-practice. Ay, yun po ba siya? Ay, si ma'am. Ayan. Si Mrs. Bordador. Ayan, ito. Ma'am. Kamusta ho? Gusto ko makilala niyo si Drew. Ay, hello po, ma'am. Ayan. Ito naman si Edwin, yung anak niya, yung drummer namin. Hi, sir. At teacher ka rin yan, si Mrs. Bordador. Umaral na kami high school. So, hindi po ba kayo, dito sila, maingay po sila, okay lang po sa inyo? Doon sa garahe. Ano sila sa garahe? The usual band story na sa garahe nag-ano. Oo, dumaan kami doon. Merong puno ng chico rito, ang laki na ngayon. Nung araw, maliliit pa siya. At ito, nung araw, merong pintungero. Pagtanghali kami nagpa-practice, ang napakainit dito nung araw. Talaga nakaubat na kami. Dumadagong daw. Dito mismo. Ang ingay namin, talaga nakakagila kami ng kapitbahay. At alam mo nangyari nung inumpisahan kong i-apply yung kantang Ako si Superman, dito ko ginawa yun, yung mga instrumento namin ang ginamit ko. Pagkatapos, hindi naniwala sa akin yung mga taga-Bicor. Dahil kayo lang mismo gumawa. Oo, dahil niisip nila sa studio ginawa yun. Oo. So anong nangyari, para mapatunayan na totoo yung sinasabi ko, bigla niya ako inaya dito sa garahe na ito at sinabi sa akin, sige, tugtugin mo siyang sabay-sabay. Nung nalaman dun sa lugar na yon, nag-decide siya na, sige, balikan mo ako bukas. Only to find out na yung bukas na yon, kinuha na ako ng Bicor as yung tinatawag na songwriter nila. At doon ako nag-umpisa mag-training bilang isang record producer. Nung naalala ko yung garahe, pinigil ko umiyak noon. At pinakita ko na lang sa inyo yung pinto. Sinasabi ko, ito dati, ano to ganon. I was trying to relate something that was not there, na wala na doon. Pero sa isip ko, nandun pa siya. Ganon kabigat yung emotions na pinipilit kong namnamin o isipin sa isip ko. At ito nung araw si Edwin, hindi ganyan yung tsura niya. Parang mukhang tatay yung tsura. Nung araw, ano yan? Cool na cool ang dating niya. Pahaba po kung afro dating niya. Mixed emotions. Twice pinigil kong yak. Nakita ko yung kaibigan ko, dati kong kasamang drummer. Ang boses ni Ray nung araw, rockers to eh. Talagang boses nito, kakaiba. Nung nakita ko sa baray, nagbago boses ni Ray. Naging kakaiba. Naging baladir. Pero ala joka ka ng boses niya. Ay, bain talaga yung rocker, di ba? Basag. Pero mapapasin mo talaga, at least natin ito pa rin. Humble beginnings, no? If you look at it, diba? Humble beginnings and then where you At hindi mangyayari yun talaga kung wala ng support ng mga kamukha ni Ma'am. At saka itong si Edwin, at saka yung kapatid niya si Francis. And the rest is history, ika nga. Mula sa garahe, came hit after hit after hit. Unti-unti nang nakilala si Ray Valera, and soon, he was reaping countless awards. Nung nagawa at sumikat yung Mr. DJ na kanta yung ni Sharon Cuneta, and she became so popular then talagang siguro 1.5 year ang ingay nung kanta na yun. And although nasasabi ni Sharon Cuneta na marami siyang utang na loob sa akin, pantotoo nun, pareho kaming malaking utang na loob sa kanta yun. OPM. Yung mga kanta natin na kinakanta sa mga karaoke. Mga Amerika, mga Australia, kung saan tayo mapunta, ang Pilipino kumakanta ng OPM. And OPM,
I am a part of OPM. Kaya kung culture ng Pilipino is pagkanta in OPM, then I can say safely, I'm part of it. And I'm proud to be part of it. Susunod, more jamming with our idol when Balikbayan returns. Balikbayan. Taga dito yun.